Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon naman, tumungo tayo sa non-uniform depreciation. Ano ba meron sa non-uniform depreciation? Dito sa non-uniform depreciation, hindi na pare-parehas yung ating annual depreciation. Kasi nga kung napapasin ninyo, hindi na linear yung ating pagkaka-depreciate, kundi isa na siyang parabolic. Okay? So mula sa first cost hanggang sa may salvage value niya, hindi na pare-parehas ang pagdidecrease niya taon-taon. Okay? So meron tayong tatlong uri ng ating non-uniform depreciation. Meron tayong sum of the years digit method, meron tayong declining balance method, and meron tayong double declining balance method. Pero basta tayo muna kay sum of the years digit method. Sa sum of the years digit method, para makuha mo yung annual depreciation niya, so yung ginagawa dito sa sum of the years digit method, halimbawa meron ako dito ng 5 years. Kaya ang ginagawa natin yan, pinapalitan natin siya ng number na kung saan naka-reverse naman yung ating pagbibilang. So, imbis na 1, 2, 3, 4, 5, gagawin natin siyang 5, 4, 3, 2, 1. Lahat ng years natin na yan ay kailangan natin i-add. So, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 equals to 15. So, mangyayari dyan, yung total niyan ay ating denominator, samantalang yung numerator naman natin ay yung nakabilang natin na naka-reverse. So, yung depreciation mo for the first year ay around 5 over 15, samantalang sa year 2 mo, 4 over 15, 3 over 15 para sa year 3, 2 over 15 para sa year 4, and 1 over 15 para sa year 5 natin. So, papasayin palit ng palit yung ating depreciation habang tumatagal tayo. Okay? Ayan yung meron kay sum of the years digit method. Okay? Then, last sila, nakamultiply din sa ating total depreciation na kung saan equal na rin yan sa ating first cost minus mo sa may salvage value. Sir, paano kung sobrang dami ng years natin? Halimbawa, 20 years. Hindi, ang dami natin i-add. Lalo kung hinanap natin si accumulated depreciation. So, lahat sila kailangan pa natin i-add isa-isa. Di ba? So, ang ginawa natin dito, kay sum of the use digit method, meron tayong mga formula para dyan. Okay? So, itong table na to, pwede mo na siya magamit ng ganito na lamang. Meron tayong n minus r plus 1 over sa summation ng years, multiply mo sa d sub n natin. Okay? Hindi mo na kailangan manuhin yung pagbibilang na ano ba yung dapat katapat ni 1 or ni 2 or ni 3 and so on and so forth. Ang kailangan mo lang gawin ay mag n minus r plus 1 over sa summation ng years na lamang tayo. Okay? Then, ganoon din sa may T sub R natin. Hindi mo kailangan isa-isa i-add lahat-lahat ng mga to para lang makuha mo yung accumulated depreciation natin. Kailangan mo lang gawin ay sundan lang itong formula natin. Kaya po lang tayo na si N yung total service type natin, samantalang sa R naman yung ating hinahanap na taon. Sample problem tayo para mas maintindihan natin. So, tulad lang doon ng ating sample problem nung last video natin. So, pero dito, ang gagawin din natin ay sum of the use digit na. Okay? Hanapin pa natin yung depreciation charge, accumulated depreciation, saka book value at the end of 6th year natin. Okay? So, give us FC, SB, at saka si N, at si R natin. So, R, sabi ko nga, ay yung hinahanap natin. Okay? So, salpak lang natin sa formula. Meron tayo N, which is 10, si R, which is 6, and plus 1 natin. Then, si X, para di kayo mag-isa-isa na 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 and so on and so forth, lalo kung mahadami yan. Ang uli natin ay mag-summation lang tayo ng X. Kapag i-add niya from 1 to 10 natin. Okay? Then si D sub N, siya yung ating first cost, minus mo sa salvage value niya. So, makuha mo si D sub 6 na 4545.45. Okay? Particular tayo dito sa ating subscript. Bakit? Yan lang, 4545 na yan ay depreciation lamang at the end of 6th year natin. Iba yung sa first year, second year, third year, fourth year, fifth year, so on and so forth natin. Kasi nga, mabasin ninyo, yung ating formula, nakabase sa kung anong taon tayo naghahanap ng depreciation niya. Next. So, hinanap naman natin yung accumulated depreciation after 6 years natin. So, salpak natin ating formula. Gawin natin dyan, ayun nga, si R, si 6, si N, si 10 natin. Then, makukuha mo si 40,909.09. Last, para sa ating book value, lagi lang ang formula natin. First cost minus mo sa accumulated depreciation, makuha mo si 19,091. Sa next problem natin, ganun din naman dito. Meron tayong industrial plant na nagkakalaga ng 90,000 pesos and meron siyang other expenses ng 10,000 pesos. The total first cost niya, hindi lang basta-basta 90,000 pesos kasi nga meron other expenses including na installation na 10,000 pesos. So, yung total first cost mo ay 10,000 pesos. So, ang life niya ay 17 years and sa kanyang salvage value ay 5,000. So, hinanap natin yung depreciation charge niya sa 13th year, pati na rin ang kanyang book value. Okay? Gamit si SYD. So, given natin, FC, salvage value, N natin 17 years and yung ating R na 13 years. So, sapak lang natin ating formula. So, 17, ating N ngayon, ang R natin ay si 13. So, summation ulit tayo ng X from 1 to 17 kasi ayan yung total natin na taon. Okay? Ang ating sinasummation ng number of years. So, dapat 1 to N tayo dyan. Okay, hindi pwedeng R lang. Kumbaga, lahat-lahat ng
total years natin, kailangan natin siyang gawin. Kasi from the word itself, sum of the years, digit method tayo. So, lahat ng years kailangan natin i-add kahit ano pang mga R ang meron tayo dyan. Okay? So, FC minus mo sa may SB. So, meron kang depreciation charge during 13th year ay 3,104.58. Next, meron tayo naman depreciation charge. Meron naman tayo accumulated depreciation during at our 13th year. So, bakit kailangan natin hanapin ito? Ay hinahanap natin yung book value. Kasi nga sa book value, kailangan natin accumulated depreciation natin during our 13th year para ma-minus natin siya sa ating first cost. Kasi nga, yung book value nga ay yung kasalukuyang halaga niya during its 13th year na paggamit natin. So, mula sa 100,000 pesos, 20,000 pesos na lang ang kanyang halaga. Kasi papasin yung palapit na papalapit na tayo sa ating service life. So, malapit na siya masira. So, ang halaga niya ay medyo maliit na rin naman. So, yun lang para sa ating sum of the use method. Ang kailangan lang laging tandaan talaga is ating mga formula. Okay? Next, meron tayong declining balance method. Formula na din tayo dyan. Maliban kay depreciation charge, maliban din kay book value, meron tayong panibagong formula which is itong tawag natin na K o yung ating fixed percentage. Involved siya para makuha natin ang ating book value. Okay, so meron tayong 1 minus nth root ng salvage value over mo sa may first cost natin. Okay, so pag nakuha mo si K, ang una natin makuha dito ay si book value. Unlike sa mga previous method natin, di ba ang lagi natin nakukuha ng value ay sa ating annual depreciation, di ba? Dito naman, ang una mo kukuha ay si K, then si book value, then si annual depreciation. Pabaliktad tayo. So K, book value, then annual depreciation tayo. Okay? So formula lang ulit yan. So non-uniform depreciation, lahat sila naka-formula based. Isang uri pa ng declining method ay yung tawag natin double declining method. Dito, same lang tayo ng annual depreciation siya ng book value natin. Nagkata lang sila sa may K natin. Okay? Kasi dito sa may double declining, mas simple lang ating value ng K, which is 2 over N lamang. So, sa problem tayo, gusto mo natin kay declining balance method. Ito ang ginagawa natin. Kunin mo muna nga si K natin. So, meron kang N natin, then salvage value na 10,000 over mo sa may 6,000 na first cost. So, makuha mo si 0.164. So, yung 0.164 na yan, pwede mo na magamit yan para makuha mo si book value ng ating 6th year. Okay, which is 20,482.78. So, meron tayong nakuha ng extra na hinahanap natin. Pero ang hinahangap pa sa atin is yung ating annual depreciation. Para makuha mo yun, kailangan makuha mo yung book value mo noong previous year natin. Bakit? Kasi nga, kinukuha natin yung annual depreciation. Ano bang nangyaring pag-depreciate mula sa 5th year natin patungo dun sa ating 6th year. So from book value natin ng 6th year, ano kaya ating book value noong ating 5th year? So kukunin natin na ulit yan. Okay? Mapasin nyo, yung ating 5th year, mas malaki kumpara sa 6th year. Bakit? Kasi nga, pababa tayo, di ba? So, kailangan yung book value mo o yung halaga mo ng 5th year, dapat talaga mas malaki kumpara dun sa 6th year natin. Okay? So, gawin mo lang dyan para mukha mo sa annual depreciation, minus mo lang si BP5 o yung book value mo noong 5th year sa may book value mo noong 6th year natin. Okay man ito sa dalawa kung ano ba yung dapat nasa una. Yung dapat na una is mas malaki dapat. Okay? So, makuha mo yung annual depreciation mo na 4,018.15. Para makuha mo yung accumulated depreciation during our 6th year, mamayas mo lang yung ating book value na 6th year dun sa ating first cost. So, same na to sa ating double declining balance method. Ang kaiba lang ay yung ating K natin, which is 2 over N na lamang or 2 over 10 lamang. Okay? So, same pa rin yan. Kailangan mo lang gawin ay makuha yung ating book value noong 6th year, saka book value noong ating 5th year para makuha mo si annual depreciation, pati na rin si ating accumulated depreciation during our 6th year natin. At kung hinanap lang naman yung ating accumulated depreciation during our 6th year, pwede na yung umekta mula book value patungo na sa accumulated depreciation natin. Okay? So, meron tayong 56,000 na first cost, salvage values, 15,000. Then, yung ating service life ay 5 years. So, tanong ay, ano lang daw yung depreciation charge during its first year and second year natin. So, depreciation charge. Sabihin, hinap natin si small d. Sabi lang naman, declining balance method lang naman tayo dyan. So, hindi natin kailangan gamitin si double declining balance method. So, gagawin natin dyan. Kunin muna natin si K natin. Then, kunin natin ating mga book value. Ang tanong, ano kaya mga book value ang hanapin natin? So, book value ni 2, tama? Kasi nga, sa year 2 tayo, pero book value ni 1 tayo. Kasi nga, depreciation charge during our second year ay yung BB2 minus mo sa may BB1
natin. So, makuha mo ngayon si D sub 2 or yung ating annual depreciation during our second year. We minus mo lang si BB1, minus mo sa may BB2 natin. So, paano naman sa year 1 natin? Paano natin makuha yung kanyang annual depreciation? Gawin mo lang, para makuha mo yun, ang gagawin mo lang, yung book value mo ng year 1 ay minus mo sa BB0 o yung ating first cost. Kasi nga, yung una nating book value ay yung ating first cost o yung wala pang hindi pa siya nagagamit. So, gagawin mo lang, 56,000 minus mo sa may 43,000, equal lang siya sa 12,992. So, last problem tayo. Ano lang ulit ito? Paulit-ulit lang tayo kasi nga puro formula lang naman ito. So, sa problem na ito, meron tayong service life na 10 years. Then, meron tayong scrap value, ang ating salvage value na 2,000 pesos. Then, meron tayong first cost sa 15,000 pesos. So, wag naman ito kung ano ba yung sa dalawa yung ating first cost sa salvage value. Kasi nga, obviously, yung ating first cost yung mas malaki kumpara sa ating salvage value. Okay? So, ayun yung ating mga given. So, gagawin mo lang, K lang ulit, 0.182. So, kuha mo si book value niya. Dahil 8 years tayo, so kailangan natin makuha na book value ay yung 8 years saka yung ating 7th year. Then, kunin natin si annual depreciation. So, BV7 minus mo sa BV8, meron tayong 669.02. Samantalang yung ating accumulated depreciation naman, yung ating total na hinanap mo sa given, meron tayong FC minus mo sa BV8 lamang dyan. Meron tayong 11,903.11. So, yun lang para sa ating non-uniform depreciation. Lagi natandaan na lahat sila ay formula-based lamang. So, wala kayong kailangan tandaan na simulang triangle unlike sa straight line method o kaya man yung annuity natin doon sa ating sinking fund method. Okay? Pero, kung nahirapan kayo magsaulo ng formula, pwede naman tayo pumunta sa ating calculator technique. So, paano natin gagamitin ng calculator technique itong mga non-uniform depreciation natin? So, tumungo muna tayo sa ating sum of the years digit method. Okay, so gawin natin, punta na tayo sa mode, then dito mo si stat, then punta tayo sa ating number 3. Okay, so last time, so sa ating straight line method, dun tayo sa may 2, di ba? So ngayon, dun tayo sa may 3 ngayon. So mayroong underscore plus c x squared. Okay, so dito mo si 3. Then dito mo sa ating fc. So sabi natin, si x yung ating year. So year 0 yan. Then sa ating salvation value, meron tayong 10. Tayo dyan. Okay, so meron tayong 60,000. Meron tayong 10,000. Okay? So, ang dadag lang dito sa ating sum of the years digit method, kailangan magdadag ka ng another year, which is yung kasunod na ang last year natin. So, from year 10, ito year 11 yan. Okay? Then year 11, then dito, gamitin mo si 10,000 ulit natin. Kumbaga, in-extend mo lang yung ating salvage value from 10 to 11. Okay? Then, punta tayo sa easy natin. Okay? Then, shift stat. Sabi natin, last time, meron tayo sa reg natin. So, dito, hindi na tayo pwedeng gamit ng B as your slope kasi nga, hindi na tayo linear equations. Iba na yung ating slope kada period. So, alam natin kung anong taon ba hinanap natin ng depreciation. Baga dito, sa anim na yan, ang pinakamagagamit na natin ay si number 6. As you recall, yung number 6 natin, ayan yung ating book value. Okay? So, book value natin. So, sa dito mga to, ang makuha mo lang dyan ay si 19,006. 19,090.91. So, lagay natin si 6 dyan sa ating bago tayo mag-y hat para makuha mo si 19,090.90909. Okay, ayun yung ating book value for the year 6 natin. Kasi pa natin makuha si ating depreciation charge during our 6 year. So, gawin mo lang, ganito lang. Meron tayong 5, then 6 ulit tayo dyan, then minus. Okay? So, sir, ano yan? Ayun yung para sa ating declining balance method na ginagawa natin ay yung BV, yung book value ng previous year minus mo sa book value ng current year, pagmaminus mo lang silang dalawa para makuha mo yung ating annual depreciation charge natin. Okay? So, dito wala na tayo negative sign kasi nga hindi na slope ang kinukuha natin o hindi na slope ang binibigay niya, kundi yung depreciation charge natin. Okay? So, ayan, meron tayong 4545.45. Okay? Sir, paano naman yung ano? Yung ating depreciation or accumulated depreciation during our 6 years. So, gawin mo lang. Yung ating 6 na yan, kailangan mo lang i-minus yung ating first cost natin, which is 6,000 pesos. Makuha mo si ating accumulated depreciation during our 6 year. Okay? So, ayun lang para sa ating sum of the years digit method. Ulit, kailangan mo lang gawin ay mode 3 3 na tayo. Okay? Ang 2 ay para sa ating straight line method. So, 3 ang pipilitin mo dyan dapat. Okay? So, 0 para sa ating first cost. Then,
10, 11, magkasunod dapat. Then, para na salvage value ang inyong i-input dyan. Okay, then AC, then shift, stat, reg. Si y-hat lang ang ating mga gamit, yung ating book value. So, tingnan nyo, C0 sa ating first cost. Ating year 10 sa ating salvage value. Halimbawa, baguhin ko yung data ko, gawin ko na, tanggalin ko yung aking year 11. Ano kaya possible na mangyari? So, di mo siya magagamit. Bakit? Kasi ninyo, ito, reg 6. Ay, yung 6 year. Magmamat error siya. So, pag nakalimutan nyo na maglagay ng panibagong dagdag na year, ating service life, magmamat error naman tayo dyan. So, ayun, tandaan nyo lang na kailangan after ng 10th year or after ng nth year natin, kailangan mo mag plus 1 at yung y natin ay yung parehas ng ating salvage value. Para sa ating depreciation charge during our 6th year, muna yung pag-minus yung dalawa natin book value, yung previous at yung current year natin. Okay, then si accumulated, first cost minus mo lang sa ating book value. Okay? Next, meron tayong declining balance at meron tayong double declining balance method. So, yung dalawa na yan, gagawin mo lang ay meron kang mode, stat, yung 2 sa ating straight line, yung 3 sa ating sum of the years, naman tayo kay 6 naman natin. Okay? 6 tayo para sa ating declining balance method. Okay? Sa declining balance method, ang kailangan mo lang gawin ay input mo lang yung ating first cost. So, 0 ulit tayo dyan. 6,000 pesos. Then, and 10th year sa ating service life. Then, yung ating salvage value. Okay? So, ayun lang kailangan mong pinutin kay declining balance natin. Okay? Then, AC. Then, shift step natin, then reg, then yung ating y-hat pa rin. Okay, tingnan nyo lang kung nasaan yung ating y-hat. So, nasa 5 siya ngayon. So, punta tayo kay 6, makuha mo si 20,476.725. Sir, bakit mag medyo magkalayo silang dalawa? Kasi nga, anong ginawa natin dito? Sa ating key, 0.164. 0.164 na yan, ginamit natin yan nang naka-round off na. Baga, di ba? Di naman yan saktong 0.164 yung ating 10th truth na ito. So, kung di tayo magra-round off, ito yung bibigyan natin ng sagot sa atin. So, next naman natin, tingnan naman natin yung ating depreciation charge during our 6th year. So, kung punta lang tayo sa ating reg ulit, then yung y-hat naman na ating 5th year natin, o yung ating book value na ating 5th year naman. So, mukha mo si 4,018.70 accumulated depreciation na kung saan yung minus mo lang sa ating 6y-hat sa ating first cost. Maliit pa rin naman yung kanyang diferensya kasi nga nag-round off tayo. Okay? So, yun lang para sa ating declining balance method. Okay? Next one, para naman kay double declining balance method. So, dito, parehas lang yan ating declining balance method na kung saan punta ka lang kay option 6 natin, kay A, B, raise sa square natin. So, 6 pa rin yan. Pero this time, meron lang tayo magkakaiba na onte. Kailangan mo lang gawin dito, yung 0 natin, first cost pa rin tayo dyan. Pero yung ating pangalawang ilalagay, hindi na yung ating service type, kundi yung ating ng unang book value. Ano ba yung ating unang book value? Ano ba yung book value ng year 1? Mano mo siyang i-input muna. Okay, so halimbawa, ang ating K, di ba, 0.2. So, meron tayong, ilagay mo lang dyan si 0.8, si 1. Lagay mo natin yung si 1 minus 0.2. Raise mo sa may 1, kasi nga nasa year 1 tayo. Times mo sa may ating FC, which is 60,000, 48,000 pesos. Okay, so, then, case mo na. Okay, so, bibigyan niya na lahat ng ating mga book value. Okay, so, shift ulit tayo ng stat, then, reg natin, kunin ulit kasi yung y hat natin dyan. So, sa year 6 natin, tama lang na 15,728.64 tayo. Ganun kay year 5 natin dyan. Meron tayo 19,660.8 tayo. Okay, so ayun lang, pinagkaiba nila. Ni double declining siya, ni declining balance method natin. Kung saan, sa ating declining balance method, kailangan mo lang gawin, input si first cost, saka sa ating salvage value. Samantalang sa ating double declining balance naman, kailangan mo input si first cost at yung ating unang book value. Okay, kahit sa year 1 lang para hindi kayo mahirapan. Bibigyan niya na lahat. Okay? Then sir, bibigay kaya niya ni ating double declining balance method yung ating tamang salvage value sa year 10? Hindi. Pero kapag nagmano-mano ba ako, ibibigay rin ba ni double declining balance method aking salvage value sa year 10? Hindi rin. Bakit? Try natin compute. Meron tayong 1 minus 0.2 raised sa may 10 times sa may 6,000
So, same pa rin ang binigay sa atin ni stat mode natin. So, di siya bibigay ni double declining balance method. Kaya mas madalas pa rin ginagamit si declining balance method natin. So, yun lang para sa ating non-uniform depreciation. Okay, so kung nahirapan kayo sa mga formula, pwede nyo tandaan itong calculator techniques natin kasi lahat naman ng ating method ay applicable para sa stat mode natin.